Sariwa pa rin sa alaala ng mga taga-Tacloban City hagupit ng Super Typhoon Yolanda. Mag-iisang taon na ang nakararaan at hindi po nakaligtas ang GMA News team noon sa bagsik ng itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Ang kwento ng trahedya at muling pagbangon ng mga taga-Leyte sa balitang hatid ni Laban Yever. Napakalakas na hangin, umaabot na sa 235 km. Mga eksperto sa panahon na mismo ang nagsabi na hindi basta-basta ang lakas na ipamamalas ng bagyong Yolanda. Pero anumang paalala ng mga datos at paghahanda, hindi pa rin naging sapat para isalba ang libu-libong buhay at ari-arian. Kababayan din ni Leyte, pag-ampo kita nga tanan, Nakatutok kami noon sa Palo, Leyte. Sa tindi ng buhos ng ulan at lakas ng hangin, nagdesisyon kaming sumilong sa Palo Metropolitan Cathedral. Pero makalipas ang ilang oras, tatuklap ang bubong at halos masira ang buong simbahan. Halos ganito rin ang naranasan ng aming kasamahang si Micaela Papa at ang kanyang team. Halos mag-zero visibility na nga dahil sa lakas ng hangin. Dahil bumigay na ang kisame ng hotel, nagdesisyon silang bumaba sa ground floor para bumulaga sa kanila ang tubig na dala ng storm surge. Katakot-takot na mga tanawin ang makikita sa labas ng hotel, pero wala silang magawa dahil sa tindi ng bagyo. Ang aming kasamahan namang si Jiggy Manica na nasa Tacloban, Leyte, saksi rin sa hagupit ng bagyong Yolanda. Isa sa mga ama na bit-bit ang kanyang nasawing anak, 6 na taong gulang na batang babae po yan. Ang mga evacuation center na dapat ay kanlungan ng mga residente, naging huling hantungan pa ng ilang evacuees. Nagkalat rin sa daan ang mga bangkay at halos walang makitang otoridad para hingan ng tulong. Isang taon na ang lumipas matapos ang bagyong Yolanda. Unti-unti na nga bang bumabangon ang mga binayong lugar pero malinaw na sariwa pa rin ang alaala nito.